ang common na trabaho ng mga OFW na nandito is like, una, engineer, construction, pangalawa, IT professional, mga nurses, and childhood educator. So nawiwirdoan ako, sabi ko, ba't ganun? Bakit ang daming childhood educator dito sa Singapore? Ganun ba kahirap mag-alaga ng mga bata? So, I want to ask that sa'yo, like, what's the best part of you being a childhood educator here? And bakit naging childhood educator ka? Teacher. Nandun na naman yung responsibility mo bilang wow. Kailangan, you are the best role model. Alam mo yun? Agree. Perfect. Yung gano'n. Yeah. Oo nga, no? Ngayon ko lang na-realize. I mean, the branding itself is purely as a teacher. So, diba, practice na ako ng siguro yung English, ganyan. Tapos, hindi ko na-expect na ganito pala ka-mixed yung race dito. True. Parang, ang tatangkad ng mga tao, may maitim, may maputi. So, parang takot ako. Tapos, bibili ko ng SIM card, no? Yeah. Nag-English ako, hindi niya ako maintindihan. Tapos, mag-explain siya, hindi ko rin siya maintindihan. So, sabi ko, English naman sinasabi niya. So, bakit hindi ko maintindihan? So, alam mo yung kaba ko. Tapos, alam mo yung kapit ako sa kaibigan ko na parang konti na sabihin ko, bumalik na sa aeroplano. Naman, kasi kami sa Leyte, growing up, pang tingin namin sa Manila is parang ibang bansa eh. Alam mo yung Oo nga, narinig ko sa iba. Parang, taga Manila yan. Kuwari, may taga Manila na napunta sa Leyte. Kuwari yung mga fiesta. Parang mga artista sila, no? Ano? Exactly. Yung mga mapuputi, yan, mayaman yan. True, narinig ko. So, I have the same thinking. Kailangan, pag nagtaka, parang... They make you feel comfortable. Oo, yung parang hindi lang ikaw yung magsasalita na parang okay, ganun. Tapos hanggang sa naging comfortable ako, siguro mga kalagitnaan. O hindi. Okay na lang mo yung video from the simula pa lang. Hindi yung talaga, promise. Ang tagal kaya natin sa museum. Hey everyone, welcome to The Interview. I'm your host, Bien, and this is the podcast where we explore all the things that you and I may be curious about. I'm also sharing what I've learned from my own experiences, the good, the bad, and everything in between. Plus some insights from the podcasts I've listened to, videos I've watched, and amazing people I've met along the way. So join me each week for actionable strategies, a little fun, and some dose of encouragement. So let's dive into this episode of The Interview. In this episode, I talk to Irish Jean Ciesa, an overseas Filipino worker for around 10 years now. Originally from Leyte, she moved to Bulacan to pursue her bachelor's degree. A graduate of Bulacan State University, that's also my school, Irish is currently working as a childhood educator now in Singapore. Juicy part about her, she loves BTS so much and her ultimate bias is Jean. Umiyak pa siya minsan dahil kay Jean. Pero siya fan. In this part 1, we talk about her childhood education journey, why she decided to move to Singapore, her wins and her struggles there, why is there so much demand for worldwide for childhood educator, and lastly, do you think being a teacher is a calling or not? So there you go. Let's start the interview now. So good afternoon. So for today's video, I'm really excited because a good friend of mine is our guest for the podcast. Please help me in welcoming Miss Irish Ciesa. Welcome to the podcast. Thank you. The first time I met you, you are always like very cheerful, very positive, laging masayahin. Really? We're always, sabi mo ba, ganito ba talaga kapag mga childhood educator, kailangan ba lagi silang cheerful, laging positive, and laging full of energy? So, are you always like that nung bata ka pa? Or na-develop na lang siya along the way? Or is it you are forced to be like that because you're a childhood educator? Siguro kasi, I remember kasi nung bata pa ako, very talaga ako energetic. Marami kasi akong pinsan and we are living like in the same blocks lang. Okay. So, sila yung mga kalaro ko. And I remember, mahilig ako talaga maglaro ng mga habulan, mga ganon. So, masaya. But then... So, you were like a normal child na laging nasa labas, like paglaro? Oo, ganon. So, kasi di ba sa Leyte kasi, like sa province, wala namang masyado yung pupunta kayo sa mall, pupunta kayo sa ganito. So, yes. Normally, dyan lang sa ilog, sa bundok-bundok. Mahilig ako umakyat sa bundok nung bata pa ako. So, tapos meron kaming
yung mga sayawang bayan din. So, ayun po, kasi yung mga bata din doon, mahilig din pumunta ng mga ganun. Okay. So, ganun din ako. Mahilig ako magsayaw-sayaw. I see. Oo, So you think na-develop yung social skills mo because of that? siguro. Okay. But then growing up, feeling ko, medyo nag-iba. Okay. Oo, so siguro na-realize ko yan nung... Nag-iba in what way? Nag-iba kasi na, hindi na ako ganun ka-cheerful. Like, Hindi pa yan nalagay na yan. hindi, parang inaalala ko nga kung paano mo nasabi yan eh. Pero, siguro nag-college na ako, nag-iba na siya kasi iba na yung mga kasama ko. Like, kasi lumipat ako sa Bulacan nung college. Yes. Tapos that time, wala na, hindi na kami lumalabas ng bahay. Like, dun lang. So, ang routine lang namin yun is bahay lang, schools, church, ganun lang. Wala kaming social life, kumbaga, ganun. Okay. Very strict yung auntie ko noon sa amin. Strict siya. Strict siya kasi ayaw niya yung pag-alagala kami. Alam mo yung mga estudyante. Pinagbawalan kayo magjowa. Kasi meron ka bang dati? Like, galing from probinsya. Like, pag nakapunta ka na ng somewhere near Manila or parang it's like growing from a place na much better. Meron bang ganun dati? Oo naman, kasi kami sa Leyte, growing up, pang tingin namin sa Manila is parang ibang bansa eh. Alam mo yung ganun? Oo nga, narinig ko sa iba. Parang, taga Manila yan. Kuwari, Yeah. may taga Manila na napunta sa Leyte. Yeah. Kuwari yung mga fiesta. Parang mga artista sila, no? Exactly. Yung mga mapuputi. Ala, yan, mayaman yan. Yeah. Ganun. So, I have the same thinking. Tapos, nung college ako, kinuha ko ng mga auntie ko kasi yung parents ko hindi nila ako kayang pag-aralin. So, kinuha nila ako. Tapos, ang tingin ko pa ngayon Bulacan is Manila. Manila, yeah. Parang lahat Very ng nearby outside kasi. Leyte is Manila. Basta sa Luzon. Oo, ganun. Tapos, mahigpit yung auntie ko. Ayaw niya yung kamukha ba ng mga ibang students na pag walang klase, like, gagala, ganun. So, mapapariwara yung buhay, mga ganun. So, kasi si auntie kasi kasi parang hindi siya yung parents namin eh. So parang siya na, kung may mangyari sa'yo dito, syempre, sugat kita. Sagutin, So ganun yung concept niya, which is, I'm very thankful naman. Parang, hindi naman ako nagsisi na... It works for the better. Kasi yung mga friends ko kasi na, nakakausap ko sila ngayon and nag-sharing kami about our past life and they were like, nung college kami, parang punta sila ng bar or kaya they were like living the life talaga nung kabataan nila. Yes. Ako, masaya ako na, okay, you experienced that way, pero hindi ako dumating sa point na, I should have lived that way too. Parang ganun ba? Kasi parang, parang lahat nung nangyari sa akin nung na yun, nung nasa poder ako ng auntie ko, it led us to where I am now, which is I am grateful and happy about. Yung ganun ba? Pero feeling ko nga medyo nag-iba din yung attitude ko nung napunta na ako doon sa Bulacan. Kasi nga, hindi na ako magala, yung parang ganun ba? So, puro na lang ganun lang yung sa bahay lang, basa-basa lang, mga ganun lang talaga. I see. Parang good girl ba? Good girl But you're a good girl. Yeah, pero even na-meet na kita dito. Nung napunta na ako dito, so nagtuturo na ng preschool. Tapos, after years na-meet ko na naman ulit yung mga friends ko sa Leyte. Okay. And then, parang tong one friend ko sabi niya sa akin, alam mo, parang the way you talk ba, parang you always like, yung parang animated, yung parang masaya, ganun siya. And I didn't really realize it. Kasi, really? Oo, sabi ko, hindi nga ako, yung parang may pagka-OA ba na dating ba? So, parang hindi ko na. Tapos, dahil sinabi mo nga na, siguro na-influence ba yan dahil nga doon sa mga bata. And I think, yes. Kasi sa school kasi, sa mga bata, hindi naman kailangan lagi kang yung strict ba, na diba parang pag teachers kailangan strict. Hindi naman ganun eh. Kasi sa preschool, iba naman siya. So, parang parang kailangan OA ka. So, feeling ko, nadadala ko siya outside. So, pero hindi naman OA yun sa'yo. I mean, we always see you like cheerful, masaya, lalo pag nag-host ka ng mga events, parang, teacher Irish na, parang gano'n. So, namiss ko tuloy yung din. Yung mga events natin, no? Uy, namiss ko talaga yung... Ako rin. Parang nawala na yung mga tao doon. Nag-alisa na sila. Nag-alisa, miniwan na nila tao. Hey, before we continue, can I ask a little favor? If you like the show and you like what I do here and you want to support me, the free simple way you can do that is just by hitting the subscribe button. And my commitment to you, if you do that, then is I'll do everything in my power and in my capacity to make sure that the show will be better every single week. I listen to your comments and feedback. I'll find the best guests and I'll continue to do what I do best, which is to interview people. So, thank you.
Alright. So you've mentioned that you've been working as a preschool or childhood educator for more than 12 years now and 9 years here in Singapore. Tama ba? Yes, yes. So what led you to move here? Paano ka napunta ng Singapore? Okay, so sa Pinas kasi, sa private school ako nagturo. So, maganda doon sa private Sa private school. Manila? Yan. Or, Bulacan. Bulacan. Sa Oh, which Baliwag. school? Sa Baliwag. Or, Montessori. So, okay. in masayang experience, and dahil sa private school siya, konti lang yung bata, like 10 lang. Okay. So, like sa morning, 10 children, tapos Sampu sa lang? hapon, 10 lang. Ayos So, it depends sa age group. Yung akin kasi noon is 3 years old. Okay. Tapos may kasama pa ako noon, dalawa kaming teachers. Or kung hindi man teachers, yung kapartner ko, ano siya, assistant. Oh, wow. So, ang light lang ng trabaho? oo, medyo light lang Sampu eh. talaga siya. Okay. And then in our second year, kasi kasama ko doon yung iba kong classmates, kasi nagdo-dorm kami, malayo kasi yun sa bahay. Okay. Tapos, parang, napag-usapan namin na, syempre, iba pa rin kasi kung sa public school. Kasi yung benefits, tapos yung sweldo, yung gano'n, Oh. diba? Parang iba. So, Ganun ba sa atin, yung mga teacher? Parang it's something na kailangan makamove ka sa public school. oo, kasi syempre, public school, di ba, parang stability eh. Okay. Oo, stable ka doon, tapos, mas mataas kasi talaga yung sweldo Sahod. sa public school. Yeah. Tapos yung mga benefits pa. Hmm. Tapos, siguro mga second year namin doon, nagpabalak na kami na mag-public school. Okay. Tapos, parang sabi ko, okay. Pero bigla akong na-realize na, very, hindi siya madali. Kasi, alam mo yung uso yung backer? Backer. Oo. Oh, yeah. Yung Politics. Yes. Yeah. politics, so magpaparank. May sinatawag sila doon, magpaparanking kayo, may exam or something. Kumbaga ako, confident naman ako noon sa exam, Yeah. ranking and all. So, tapos medyo mataas din naman yung nakuha kong scores nung sa licensure, yung parang Licensure. gano'n. So, kaya lang, wala akong backer. Wala akong kakilala sa Bulacan, walang kakilala yung auntie ko sa Bulacan. So parang, paano yun? Tapos, hindi ka naman agad-agad makakuha ng bagong work. So, ibig sabihin, bakante ako for like ilang months. And I cannot afford to do that. Alam mo yun, hindi pwede. Breadwinner ka ba? Oo. I see. So, hindi pwede. So, Aha. sabi ko noon, ay, hindi pala kaya. Tapos, and Yolanda happened. Oh my. So, di ba sa Leyte yun? Shucks, oo nga. Tapos, yung school, talagang tinulungan nila yung family ko. So, tinamaan yung ano mo? Bahay Oo, mo? kaysa kami Oh noon sa my, Leyte. shucks. Di ba sa Tacloban yun? Tapos na-apektuhan ni Kme. Tumulong yung school, tapos parang naano ako na, oo nga, alis ako, parang napaka-ungrateful ko naman. Ganun ba? May ganun akong thought. So, hindi ako umalis. Okay. Third year, parang na yun, parang hindi na magkasya yung sinisweldo ko. Yeah. Hindi na magkasya sinisweldo ko. True. Kasi, Understandable naman. so, nagkakasakit yung nanay ko, yung bunso naming kapatid. So, parang hindi talaga kasya. So, parang sabi ko, shucks, I want to help them. Parang, True. hindi talaga kasya. So, We were talking about this earlier, I mean Oo. off-cam. Sabi ko nga sa kanya, yung unang sahod, sobrang excited tayo kasi first time natin makakahawak ng pera na malaki from zero. Then eventually, as you go along, parang marirealize mo, ba't ganun? Parang kulang na kulang pala itong kinikita natin. ang liit pala ng result ko. Ang liit pala. Oo, ganon. So, Yeah. ganon siyang type. So, parang sabi ko, shocks, parang kailangan ko na talaga. Na-experience mo ba yung ano? Kasi ako dati, nung first time ko nag-work na, pakiramdam ko, mas hirap ako compared nung nag-aaral ako. Kasi nag-aaral ako, everyone is like contributing for me to study. Like, ang dami kong scholarship. I mean, may subsidy ako somehow sa school noon. Konti. Tapos yung mga auntie ko, nagbibigay din ng mga pera. So pakiramdam ko, maluwag yung buhay ko nung college. Pagdating nung nagtrabaho, doon na nagsingin sa akin na, shucks, breadwinner pala ako. To the point na, natitira lang sa akin is like, pamasahe, pangkain. The rest, bigay ka agad sa family. Ikaw ba? Ganun din? Ganon din. Oh my, welcome to Ganun the din. breadwinner life. Totoo. So, Yeah. ayun. Tapos, nung nandun pa ako sa Pinas noon, yung associate dean ng college is, yung professor namin, talagang ini-encourage niya ako. Since, gagraduate pa lang ako noon, ini-encourage niya ako, mag-apply ka sa Singapore. Parang hindi nila kailangan ng mga experience. You can go straight away there. Yung parang ganun. Tapos, meron kasi kaming mga higher batch na nandito sila. Dito So, na. parang, basta nag-boom yun eh. From your school din. Oo.
I see. So, gusto nag-boom yun eh. And then, itong associate din namin, laging, no, yung ano, mag-ano ka. Ako, okay lang, ganyan. Tapos lagi ito nagkwento. Associate din? From the school, hindi sa school na pinagtatrabahuan mo? Hindi, sa university pa. Kasi parang graduating pa lang ako that time. So, since that, lagi na niya ako ni-encourage. Tapos ako, takot talaga ako mga ibang bansa. Takot ka? Oo, kasi Dahil? ang feeling ko noon, yung mga OFW pinapatay. Oh my. Ay, dahil for contemplasyon. Oo, tapos Singapore pa, diba? Valid. Tapos Singapore pa, Valid diba? yung fear. Yeah. Tapos, parang hindi ko kaya mag-English. Sabi ko, hindi naman tayo Englishero. Alam mo, yun? valid yung ano mo. Like ako dati, yung security ko, bago magpunta dito, sabi ko, what if sobrang gagaling ng mga nasa ibang bansa? And ako is like, ganito lang yung alam ko. Yung tipong sabi ko, baka hindi ako makasabay. Totoo. And eventually nandito na parang, okay, pantay-pantay lang ako nila. Hindi naman kailangan maging perfect grammar pala. Yeah, Diba walang yung mga grammar ganon? Nazi. Pero that time, sabi ko, hindi naman ako ma-English. Nag-English kami sa school, pero konti lang naman. Alam mo naman, mga pangbatang level. So, paano hindi ko sila maintindihan? Paano hindi lang ako maintindihan? True. Tapos parang ganun, dami kong mga thoughts. Tapos, every year, nagpapadala sila ng student, yung mga interns, dun sa school na pinagtatrabahoan ko. And then, itong mga estudyante lang, ate, pinapasabi po ni Dr. Castillo, Dr. Castillo yun. Dr. Castillo, mag-apply ka daw sa Singapore. Every year yun. Tapos ako, oo, sige, para lang lagi nila akong gano'n. Pero wala talaga akong interest. Yeah. Ayoko. Pero nung third year, yun na talaga na parang shocks. Di Ang na hirap kaya. ng buhay. Yeah. Ang hirap ng buhay. True. Tapos parang inopen ko lang siya dun sa mga kasama ko sa dorm, which is mga barkada ko din ng college. Sabi ko, mag-apply kaya tayo sa Singapore, gano'n. And sila pala, gusto din nila. Parang they're just waiting for me to open it up. Yeah. Kasi mas lalakas yung loob mo kung magkakasama kayo. Oo, so Sabay-sabay. tatlo kami. So, ayun, that year, talagang puro kami process ng mga papers, ganyan-ganyan. So tatlo kayo nakapunta? Oo. Ay, nahuli lang yung isa kasi medyo nagka-problema siya sa... Papers? Oo. Okay. Pero humabal naman siya. So, dalawa kami nagpunta and I cannot really forget that experience kasi first time ko rin yun. Sumakay ng aeroplano. Oh, wow. Alam mo yun, so ang dami kong first time na Tapos, alam mo yung puso ko parang kabang-kaba. Tapos pagdating ko sa airport. Immigration, hindi ka nahirapan? Hindi kasi meron na kaming IPA eh. Kasi meron kaming agency duman ka sa ng OWA. Pinas. As in, Oo, yung talaga na process. wow. So, legit yung pagpunta nyo. legit talaga yun, 100%. So, Hindi kayo ginawa namin na tourist. Okay, sorry. yung mga ganan-ganan. So, legit talaga yung Okay. So, may APA kami and everything. Mabait na guru talaga to. Okay. So, basta pagdating namin dito, sa Changi. So, di ba, bibili ng SIM card, ganyan, tapos Yes. masusundo sa amin. Tapos, Yes. and natakot ako kasi iba-iba yung mga tao. I mean, yung culture kasi, di ba, Yes. may Indian, may Yeah. Malay, may Chinese. Pero ano yung initial impression mo bago ka pumunta dito? Puro Chekwa lang? Or... Oo. Yeah, ako din. Akala ko dati lahat Chinese. Oo. So, di ba, practice na ako ng siguro yung English, ganyan. Ako. Tapos, hindi ko na-expect na ganito pala ka-mixed yung race dito. True. So, parang, ang tatangkad ng mga tao, may maitim, may maputi. So, parang takot ako. Tapos, bibili ko ng SIM card, no? Yeah. Nag-English ako, hindi niya ako maintindihan. Tapos, mag-explain siya, hindi ko rin siya maintindihan. So, sabi ko, English naman sinasabi niya. So, bakit hindi ko maintindihan? Yes, So, alam mo yung kaba ko. Tapos, alam mo yung kapit ako na sa kaibigan ko na parang konti nang sabihin ko, bumalik na tayo sa aeroplano. Alam mo yung ganung thought. Tapos, ayun, eventually, pero kasi dati before kami lumipad dito, as in, pinagpipray ko na talaga yun sana yung mga kasama ko, mga babae. Yes. Kasi actually, hindi kasi talaga ako ma-initiate ba? Okay. Hindi ako yung ma-socialize ba kumbaga. So, laging kailangan kasama ko yung kaibigan ko. Yeah, okay. Alam mo yun, parang maging kaibigan muna niya yung saka ako enter, ganun. Parang isiset muna niya yung mood bago ako papasok, ganun. Yeah. User. Ganun. Okay. Hindi, I mean, nahirap din, lalo na kung ibang lahi yung nasa mo. Kahit ako dati, hindi ako ganun ka-comfortable makipag-usap sa ibang tao, much more ibang lahi. Pero ngayon parang okay na, as you go along, madedevelop. Lalo na pag nandito ka. Totoo. Ang hirap ng umpisa kasi, parang may meeting kami. Hindi ko sila maintindihan. Bakit? Yeah. Alam mo yung English naman. Parang, True. okay, listen. Kasi di ba, ang bibilis nila magsalita. Yeah. Tapos, alam mo yung hindi sila ganun alam mo yung grammar na pinag-aralan natin. Yes. Di ba? Hindi ganun. So, Yeah. parang sabi ko, bakit ganito sila magsalita? So, hindi ko maintindihan. Tapos, alam mo yung pagtatawa sila, tatawa lang din ako.
Have you experienced like saying yes kahit hindi mo alam? Oo. Yeah, I think normal eh. Like, I guess sabi sa ibang friend, it took me like 4 to 6 months bago maka-adjust dito. Kasi language barrier pa lang. Oo, Accent totally different eh. Sabi ko nga, nung bago ako dito, we are taught about the American English accent. Like, proud na proud pa tayo na alam natin yung mga grammar, tenses, and everything. Pagdating dito, kakalimutan mo lahat eh. Kasi ginawa ko sa boss ko, sabi, ha. Mga ganun siya sa akin. Sabi ko, this one cannot make it like that. Nagkaintindihan ka. Shortcut pala dapat. Shortcut pala dapat. So yun, nag-adjust talaga. Kasi until such time na masasanay na lang yung tenga mo. Oh, yeah, sa lahat ng lahi. Alam mo na-experience yan. Kasi when my friend came niya, so, parang border kami, no? Tapos, siyempre, nagsasalita yung sa counter, no? Sabi ko, yeah. Sabi niya, maintindihan mo yun? Sabi niyang ganun. Sabi ko, oo. Sabi ko, paano mo naintindihan? Hindi ko nga siya naintindihan. Sabi ko, siguro nasanay na ako. Kasi gano'n din ako na umpisa. Like, yes. Ang hirap. I don't know, diba? Parang ang weird, no? Pero siguro nga yung accent yun. Yeah. Until such time na masanay ka sa lahat ng lahi. Ako, like, for example, Singapore, nakuha ko kaagad. Tapos yung mga Indian, madali sa Indian eh. Medyo, madali ko naintindihan. Sa mga Burmese ako medyo nag-struggle. So, Tapos yun, until such time na nasanay na rin. Oo, ano na talaga, sanayan. Yeah, sanayan din. Yeah. So, you've been here for 9 years now. What's the best part of working here in Singapore for you? In the last 9 years that you've been here. Isang tagal mo na eh. Siguro best part. Ano ba to? As an educator? Or? Yeah, I mean, best part of living here. Best part in living here. Siyempre, lagi na sinasabi convenience. Alam mo yun, walang traffic. Kasi before, let's say ako dati sa Pinas, hindi kasi, wait. Sa Bulacan kasi yung ano ko eh. So, basis. Parang from our house, going to dun sa school namin, 3 hours. Alam mo yun? Tapos ilang ano pa yun, magta-tricycle ako, mag-jeep, magta-tricycle ulit, magbabas. So, ganun ka tapos yung traffic, Kaya nga, ginawa, nag-dorm talaga kami. Grabe, 3 hours? From Bulacan ba to Bulacan lang to. So, parang ganun ang inaabot niya. So, looking Bulacan back. State ka ba? Bulacan State. Okay. Ba't labot lang 3 hours? Dahil from Baliwag. Baliwag. Yan layo nga. Baliwag siya. Tapos Bulacan pa yung place namin noon. So, ilang lipat ang jeep, alam mo yun. So, talaga, kailangan talaga namin na mag-dorm. So, buti na lang yung school, meron silang pinoprovide na dorm. Like, parang across lang ng school. Tapos, nire-rent namin pero in a very, like, cheap price. Ganon. So, pagpunta dito, di ba parang yung ko na lang dito, kasi hindi kasi ako yung magkakain muna bago umalis. So, yung ginagawa ko dito, like, yung time ko, sakto lang talaga to, pagligo, pagbihis, alis. Alam mo yung ganon. True. Tapos, walang traffic. Yeah. Tapos, hindi ko kailangan ng malaking time to prepare or to travel. So, it's more convenience and predictable. Oo, yung predictable, yung mga bagay-bagay. So, tapos kung malate man ako, yun dahil sa late akong bumangon, mga ganon. Pero hindi dahil sa late ako dahil, traffic, ganon. Walang ganon. Yung maghintay ako ng matagal, parang hindi, walang ganon. Yeah. So, and everything is, parang accessible ba? So, Okay. Predictable, convenient, accessible. What else comes to mind? What else pa? Siyempre yung sweldo nila dito. Sahod. Pwede ba yun? Yeah, definitely. Definitely kaya nga ako nagpunta dito. Diba? So yung sahod mo paharam mo pa tumaas siya ng mga 20 times. Oy, baka maniwala naman. Baka lahat magpunta na dito. Dito wala na magturo. Wala nang teacher sa Pinas, no? Yeah, pero syempre, diba? It's way better. True. I mean, so kahit na mataas ang cost of living dito, kahit let's say like, maybe half ng sweldo napunta sa mga, may matitira pa rin sa'yo. And you can still like, buy, things. Buy things na akala mo hindi mo bibili dati. Agree with that. You can, alam mo you can travel. Kasi I don't think kung sa Pinas, okay, I don't think kung doon ako nagtrabaho sa Pinas, I don't think magagawa ko mag-travel or bumili ng mga bagay na mga mahal. I agree with that somehow. Like, sabi ko, somehow, dito kasi no longer surviving. It's like having a comfortable lifestyle talaga. Way beyond the comfortable pa. Of course, safety din. Safety, grabe. As in, like,
Eh kasi dito, di ba, lalo na ngayon. Ako kasi ano ako hindi kasi ako morning person. So usually, mas gusto kong lumabas ng mga madilim na. Oh. Alam mo, minsan nagtatakbo-takbo pa ako dyan. Ano oras? Mga 9, 10. Yes. And then kahit konti lang yung tao, wala Even, akong fear. even kahit madaling araw, walang mag-aano wala sila. akong fear na someone will just Kidnap you. kidnap me or what. Yeah, true. So walang ganong fear. Tapos, pagka lalabas kami, mga friends, no? Tapos, di na namin maabutan yung MRT and all. So, magbaba. So, abutin na yung madaling araw, 1, 2 o'clock. And still okay. Yeah. True. Walang issue. Walang Yeah. issue. I was talking to another Singaporean friend last time. Sabi ko dito, yung iba nag-chat-shop. Alam mo yung shop, yung mag-save ng upuan. Yung iba daw phone. Ang pinag-shop. So, tinanong ko siya, ginawa mo ba? Sabi niya, hindi ko pa ginawa, pero naririnig ko nga sa iba, ginagawa. Uy, nakita ko yun sa Nag-shop ng internet. phone? Yeah, chine-chop niya yung phone niya to save the table. But, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Minsan siguro mag-ano ako ng mga, let's say, mga pouch na hindi important yung laman doon. Siyempre, ayoko pa rin naman Pero, I have this experience na naiwan ko yung phone ko sa toilet. Oh. So, nilalagay ko kasi, alam mo yun sa toilet, di ba, may tissue. Nilalagay ko yun sa taas. Okay. So, and na-realize ko yun was like 30 minutes ago na. Oh my. So, sabihin, kakain kami ng... hindi ka nag-check talaga ng phone Hindi, every kakain now and then. kakain kami sa... Sa Four Fingers ba yun, ng friend ko, no? Okay. So, syempre, pag nag-aantay ka ng order, di ba, magpo-phone kayo. So, pag ganun ko, nasaan yung phone ko? So, ganun ako nun. Tapos, tinitrace ba ko, saan yun? So, sa Somerset Tapos, sabi ng friend ko, sige, tawagan mo, ganyan. So, natawagan ko, tapos hindi sumasagot. Saan ba yun? Tapos, pinuntahan ko na dun sa toilet, wala talaga. Tapos, So, nakita. nung pinilit ko siyang tawagan, tapos may nakasagot sa concierge. Bait. Oo, tapos yung pinuntahan ko, sabi niya, tinanong ko na sino yung nakakuha, tapos sabi niya yung cleaner. Oh, wow, bait. So, yung concierge, bago lang yung phone ko nun Bago lang nun. Bago lang yung phone ko siya. nun So, parang sabi niya, sakit lang sa puso ko. Yeah. Oo. True. So, siguro. Agree when it comes to safety and honesty ng mga tao dito. Talagang Parang, kuwari kung nasa MRT ka or sa bus ka, tapos siksikan, parang you're not worried na may mag-snatch ng gamit True, mo. hindi mo ilalagay yung bag mo sa harapan. Remember, yung bag ako dito, yung bag ko, yung backpack ko, nilagay ko sa harapan. Tagal ng backpack na nandito sa sabi harap. ng mga friend ko, nilagay mo yung bag mo dyan. Sabi ko, bakit? Bakit ba? Hindi ba dapat sa harap? Sabi niya, hindi, walang magtsatsaga sa bag mo yan. Siguro alam mo, one of the things din, na parang medyo culture shock ako dun sa part na yan na kasi syempre nung bago ka pa lang dito, di ba, parang you will observe everything, observe the people, observe the place, ganun. So, hindi yung mga tao, sabi ko, shucks, bakit dito yung mga bata naka-iPhones? Bakit dito yung mga bata? Tapos, yung mga phone nila nandito lang sa bulsa sa likod, Yes. yung phone nila dito lang sa gilid ng True. bag. And they were, parang, Wala silang pakialam. Walang pakialam. Hindi sila tatakot na makukuha yung phone. Oo, so parang sabi ko, okay. Tapos parang, I mean, it give me peace din. Yeah. Diba? Parang give me peace na kapag kung makatulog ka man dyan sa MRT, Yes. hindi yung yakap na yakap. Ganun. Oo. Ay, mga ganong Yeah. bagay. So, siguro yun yung talagang one of the things na Mhm. yung kagandahan talaga ng Singapore. So, it's convenience, predictability, accessibility, safety. Is there anything else na naalala mo? Or that comes to mind? Ano pa ba? And high salary pa pala. Dapat pala yun ang number 1. Dapat pala yun ang number 1. Ano pa ba? I cannot think of any. Pero ang Wala. dami. Yeah. I mean, siguro yung mga parks din, yung mga ganito. Yeah, the Diba? greeneries. The Grabe. greeneries. Kasi We're yun yung talking pinupush about nila. kanina yung Safra na ginagawa dito sa likod. Yan. Sports center. Grabe. As in, public lang siya, public space siya dito, pero talagang ginagasasan ng malaki ng Singapore. Libraries. Binisip natin Libraries. yung library. Yeah, galing ka sa libraries kanina. Yeah. Pwede kang matulog. Pwede kang mag-aral, libre ang wifi, libre ang aircon. So, Save ka ng... save ka ng PUB sa sa bahay. aircon na lang. Yeah. So, Okay. amazing. Kasi, alam mo, pero pag nakaka-experience ako ng mga ganun, I will really have this thought na, what if kung sa Pinas may ganito? I mean, it would have been nice. True. Sabi nga, we deserve better. So, sana, hopefully, in the long run, Yeah. magawa rin sa atin. Kaya naman sa tingin ko. Oo. Yeah.
in the long run. I think so. Hopefully. Anyway, how about the struggles sa tingin mo ng mga common mga people living here, not just Singaporeans but also OFWs like us? Struggle. Or wala ka bang struggle na pinagdaanan dito? Hindi naman. Grabe naman yung wala. Yeah. So, yung struggle, paano ba? Hindi mo na related sa work as a general. As general. Siguro nung first na, ito naisip ko, feeling ko kasi nasa Pinas ako, parang yung mga boss, parang binibaby yung mga staff. Okay. So, kunwari, let's say for example, may meeting kami, tapos sabihin ng higher, head namin, sabihin na, itong date na to, we need to do this and that. Parang sinasabi ng management, we need to prepare for this and that. Alright. Tapos, pag malapit na yung date, i-remind ulit kami niyan. May. Dito pala, hindi ganon. So, yun yung una-una kong struggle na parang meeting, okay, parang kinalimutan ko na lang yun. Matagal pa naman ganun. Tapos bigla na lang, nasaan na yung parang, oo nga, no. So, yung ganun yung thought ko. Ewan ko lang, siguro hindi naman sa lahat. Siguro sa side ko lang na yun. Na parang, pag sinabi nila lang itong hindi na sila paulit-ulit. Yeah. And you should learn to, talaga, yung sa sarili mo, tumayo sa sarili mong paa, ganun. Yeah. I agree with that. Working culture here, very straightforward sila. Oo, totoo. Hindi katulad sa atin. Sabi nga dati, pinapagalitan ako sa company ko, memo Susulatan ka, papadalang ka ng letter. Dito wala, sasabihin ka agad on the spot. Straightforward na, bakit ganyan. Ang bobo mo. Grabe naman yung ang bobo mo. Yeah, I mean in English, very stupid. That's stupid. I mean, isa kong company, yung company ko na, okay siya. Yeah, pero yun, very straightforward talaga. Yeah, straightforward talaga sila. Hindi na sila yung... Pero, syempre yung culture din. Yeah. Kasi syempre, di ba, dahil nga mixed culture, so may mga bagay na ginagawa sila na hindi pala, may ginagawa ka na hindi pala acceptable dito. So, yung mga ganong, Pero once you have, learned to, accustom yourself to their culture, parang, may enjoy mo na Parang ma-realize mo na, Actually, parang nagiging ganun ka na. Yeah. And at the same time, mas nakikita mo na effective pala. Kung bakit ganun yung nila. Efficiency. Let's say sabihin na natin sa bus sa MRT, bawal kumain na tuminom. Parang at first, parang weird naman, parang kung ka na. Pero kung iisipin mo, paano nga kung makatapon sila sa paano makatapon dun sa ibang tao, diba? Yeah. And now we appreciate na ang linis ng MRT dito. Yeah. So pag nakakita ako ng mga tao na nagbibitbit ng mga, meron din kasi, may mga panakanak ako nakikita ng mga pasimpleng kumakain. Parang gusto ko din taasan ng kila, alam mo yun. Pero hindi naman tayo taga rito at hindi naman tayo yung Bakit tayo mamumulis? Oo, hindi naman tayo pulis. Kasi may iba talaga, di ba, yung mga locals kasi mostly straightforward sila, sabihan ka talaga. Pero siguro ako sa personal ko, hindi kasi ako ganun hindi ako confrontational. So, I would just say, sana makaramdam siya. Ganun na lang. Parang ako masyado may isip. Ikaw, Ben? High cost of living. Diba, na parang, hindi mo yata naramdaman. Hindi baka sabihin nila. Sana all, hindi naramdaman ng cost of living. Hindi, kasi parang feeling ko kasi karang given na. Pero talaga, kasi syempre kung isipin mo yung monthly na rental mo, parang pwede ka nang bumili ng something na grand sa Pinas diba? Pero kasi, ganun talaga. Lalo na ngayon na tumaas yung di ba, yung inflation, tapos tumaas din yung tax. 9% na ngayon. Actually, siguro 2 weeks ago, doon ko lang na-realize na ang mahal na ng pamasahe. Yeah. You know what, before, ang pamasahe ko, nasa 120 to 140, end up na siya for 1 month. Nitong last month, umabot na ako ng 160 to 180 per month. Same lang yung same lang itinerary ko, like once a week nasa LG ako, City Hall. The rest office lang ako Grabe, laki ng tinaan. Kasi ako for the longest time, ang ginagamit ko kasing sa sa transpo is yung card ko mismo. Okay. So hindi siya makikita. Yes. Yeah. Di ba? Okay. Hindi siya makikita kung magkano yung pamasahe, magkano na lang natira. Credit card. Kahit yung kahit yung... Ako yung top up ko pero may kita mo siya sa dulo. Hindi, tinatop up ko na siya, pagpasok pa lang ng sahod. So malalaman ko na 140 siya. Dati, umaabot siya hanggang katapusan, itong recently hindi na. So ako hindi ko siya napapansin. So parang ako for the longest time gano'n. Then recently, kumuha kasi ako nitong isang card na ang plan ko is lalagyan ko yun ng pera tapos yun yung ko. Yes. Yun gagamitin ko so to track my expenses kumbaga. And then
di ba mag-notify na this amount was parang sa trust yan. Trust Ito yung trust, nabawas sa account mo, nabawas sa account groceries. mo for dun nga sa bus, parang gano'n. So kita ko, ganito na yung 1.09 ng sabi ko, everyday, ganito pala yung pamasahe ko na ngayon. Laki, yeah. Ang taas na, kasi dati parang, hindi ko nga cents pa nga lang yun, lalo na pag 7 o'clock, yung pasok ko noon, di ba may discount pa. may discount sa MRT at sa bus. Pero ngayon sabi ko, ay shucks, ang mahal na nga talagang tunay. Yeah, akala ko di mo naramdaman eh. Ay, naku, siguro nung una kasi nga, dahil nga puro nga lang, ganyan, tap, ganan. Tapos gano'n, ay, mahal nga pala. I want to ask about you being a childhood educator. Nung bago ko dito, one thing na na-realize ko is like, ang common na trabaho ng mga OFW na nandito is like, una, engineer, construction, pangalawa, IT professional, mga nurses, and childhood educator. So nawiwirdoan ako, sabi ko, ba't ganun? Bakit ang daming childhood educator dito sa Singapore? Ganun ba kahirap mag-alaga ng mga bata? So, I want to ask that sa'yo, like, what's the best part of you being a childhood educator here? And bakit naging childhood educator na? Actually, this is not by choice. Ay, siya by choice. Hindi ko siya choice. Inimpose mo sa'yo? Hindi. So, sino yung pumilit sa'yo maging childhood educator? Pero sobrang thankful ako. Okay, ganito kasi yung story niyan. So, nung, di ba nga, kinuha ko ng auntie ko, sila mag-paral sa ako ng college. So actually, honestly, that time, wala akong, alam mo, nung high school ako, wala talaga akong gusto kong maging ganito, Ano yung gusto mo? Gusto ko lang nun magtrabaho at kumita ng pera. Oh, yeah. Siguro, I don't know, siguro struggle ng, kasi nasa mahirap ang buhay. Stories, yeah. Ang buhay, mahirap ang buhay namin and all. So, very parang, same, it's like ang dating motivation lang natin pagtanda is like, makaahon tayo sa buhay, maiahon sa kahirapan ng buhay ng pamilya. Ganon. So wala talaga akong alam mo yung maririnig mo yung mga class, gusto kong mag-take ng ganitong course kasi gusto kong maging doktor, maging nurse, maging ako wala. Ako lang nun, siguro ang naano ko lang nun is gusto ko, siguro sa office, parang ganon. Parang office job. Ganon lang Office job yun na-imagine mo? Tapos, parang ina-advisean ako nun ng isang teacher, sabi niya na, kasi binabanggit na ng auntie ko na education nga yung gusto nila ipakuha sa akin. Kasi nung sa BSU, parang yun natin marami. Yeah, ang dami. Oo, yun natin marami doon. Pero hindi childhood. I mean, ang daming education na, marami nag-aaral ng education sa BSU. Pero hindi ko alam na marami sa childhood. Hindi. Actually, konti lang. So, anong nangyari nun? So, yun, education So, sabi ng high school teacher ko, kung mag-education ka, parang ang i-take mo, major, math. Math? Oo, math. Oh, magaling ka sa math. That time. Wow! That time. So, math. Sabi ko, okay, ganun. Pero kasi, yung auntie ko kasi, may isang auntie, nag-aaral pa doon. So, 4th year college siya nun. And library science ata yung course niya. And she was like, okay, yung ilalagay ko doon sa application mo, kasi di ba mag-a-apply pa yun? Yes. Application mo is parang elementary education. So yung elementary education nun, wala siyang major. Wala? General education siya. Tapos sabi ko, okay, sige, bahala na kayo. Importante lang sa akin, makapag-aral ako, ganun. Kasi parang sinasabi ng auntie ko na, okay lang naman kasi kung education ang kukunin mo, if you don't want to teach, then you can still apply for another job, di ba? Ganun naman, di ba? True. Sabi ko, okay, ganun. Tapos, nung in-apply na ng auntie ko, punta na sa registrar ba yun? Basta admission pala, yes, admission. So, parang punta niyo doon. Ang nakalagay doon, first choice is general, elementary education general, Gen Ed. Tapos sabi doon ng personal doon, bakit hindi na lang preschool? Kasi, parang okay yung grades niya, parang ganun. Kasi, apparently, konti lang pala ang kumuha ng preschool. Seryoso? Oo, konti lang yung preschool yung kumuha. So, lahat nasa Gen Ed. So, ibig sabihin, back then, na nag-aaral ka, hindi ganun kalaki yung demand ng preschool educator worldwide. Hindi pa. Kasi, napansin ko, hindi lang siya sa Singapore eh. Lahat ng bansa. Oo, bigla ang laki siyang ng boom, demand diba? ng preschool. Ay, sabi ko, wala yatang gusto magturo talaga sa mga bata na to. Baka. Tapos, ganyan sabi niya, okay, itong auntie ko naman, sige, ganyan. Tapos, pumunta na ako, punta na muna ako, nag-exam na ako, ganyan. Tapos, okay naman. So, alam ko noon, nasa lang kami noon, 40 lang ba? Tapos, isang section lang kami noon, yung preschool. Wow. Unlike nung Gen Ed na ang dami noon, parang 10 sections ba yun? Oh, wow. Kami isa lang, so, kaya siguro sinabi ng ayun sa preschool na lang siya, ganyan. Kung natuloy akong BS Math, baka magkasama pa pala tayo. Kasi ako dati, first choice ko, computer engineering, second is BS Math.
Kasi pakiramdam ko okay din ako sa math nun. Nauna yung engineering ko. So, napunta ako sa engineering. So, ganun. Kasi galing-galingan sa math nun dati. So nakatadhana na maging childhood educator ka. Feeling ko. Yeah. Ay, hindi pala feeling ko, yes. Yeah, kasi imagine ang hirap makapasok dito ng teacher ng elementary ka high school. Ay, sobrang hirap. Lalo ngayon, hindi na talaga. Very strict na talaga sila. Kailangan early childhood. Mga Singaporean lang nakakakuha ng job nila. Early childhood education talaga dapat yung major mo. Yeah. So, ayun. Tapos, ayun, yun yung naging gateway ko. Okay. So, how is it working as a childhood educator? So, siguro as a childhood educator, siguro ang dahil 3 years nga ako sa Pinas, kahit sa private school yun, meron pa rin akong concept kung paano ang sistema sa public school sa Pinas, diba? Okay. Pero here, siguro one thing na talagang sobrang... Is it totally different? Gusto ko, it is. Number 1, yung pinaka-gusto ko, walang exam ang mga bata. So, preschool, I'm not sure about Wait, sa Pinas meron? Of course. May exam ba kami? Hindi ko maalala nung bata ako. Hindi ko rin maalala, pero... dito wala? Preschool wala. So, hindi ginigrade yung mga bata numerically. Wala silang like 90, ganyan. Wala silang with honors, highest honor. Walang ganun. Wala? Walang ganun. So, meron lang kami, parang to track their progress. Narrative report. Tapos sabihin namin sa parents na, okay, ito okay, let's say sa language niya, ito na yung mga na-achieve niya, blah, 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 blah. Parang what else do you need to do at home to support her, ganun. Wala yung, okay, siya dito, yung exam ganyan. Walang ganun. Walang assignments and everything. Pero hindi rin siya madali, I mean... That's good. And for me, sobrang agree ako sa ganung sistema. Kasi alam mo yun, I felt sad pag nakikita ko sa Facebook. Alam mo yung pagkabigayan na ng mga class cards sa Pinas. And I would see a lot of posts ng mga parents na post nila yung grades ng mga anak nila. Yeah, super proud, diba? Like 3, 4 years old, 5 years old, 6 years old. Yeah. I'm so proud of my, or the highest honor, sabi na, keep up the good work, blah, 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 blah. And I was like, kawawa naman yung bata. I was like, alam mo yun. Yeah, the pressure kagad na bata. The pressure agad. Kasi parang for me kasi, let your children be children. Alam mo yun? Kasi pag laki nila... Actually... Totoo naman, kasi like tayo nung panahon natin, parang 7 years old lang ako natuto mag-abakada. Hindi ko maalala na 3 years old, nag-aaral ako magbasa. Parang wala. As in, puro laro lang talaga. Actually, parang values formation, I think important siya sa pagbata. Oo, mga basic lang naman basic talaga. Values, kasi, alam mo yung mga concept, minsan nung magtuturo ng mga, let's say, addition, subtraction, or mga kung ano-ano mang concept yan sa preschool, and then pupukpukin mo yung bata. Hello, when they go to primary school, they will still learn the same thing. True. So, yung time na dapat nag-enjoy yung bata nung kabataan niya, hindi na na-enjoy. Tapos alam mo yun, kasi parang pilit na sa kanila, pagbabasa, pinukpok sila ng pinukpok sa pagbabasa. Hindi na-form yung love for reading nila. So, pagdating nila nung elementary, let's say, elementary, parang magbabasa lang sila kung gagawin mong punishment yun, di ba? Parang gano'n. Or force, kailangan mag-aral, blah, 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 blah. Hindi sila yung gustong magbasa. So, kasi parang naalala ko, sabi ko, parang nung bata ako, wala akong gano'n na walang masyadong opportunities for me to learn on my own or ma-explore kung ano talaga yung interest ko. Siguro ganun din ang medyo sinisisi ko din dati yung past life ko na kaya hindi ko alam kung anong gusto kong maging kasi I was not provided with the, alam mo yun, in the proper environment or the proper resources to know what's my interest talaga. Alam mo yun? Ganun. So parang napakaswerte ng mga bata dito. So hopefully ganun din sa Pinas. Pero syempre, may mga nakita din ako sa Pinas na parang almost similar din sa curriculum dito. Pero yung mga private school yun, mga high-end schools talaga. Mga international schools. Pero yung mga public school talaga, I mean... Into grades talaga. Into grades. Asian na talaga, very Asian. Kaya nga, di ba parang, kaya nga pag may nakikita akong post na, yung GPA niya is like this, ganito, 90-something, parang, really? Parang gano'n na lang ako. Parang, really, yung bata naman, hindi pa naman niya yan, sariling sikap yung gano'n. Ito, syempre, yung pressure, na kailangan niyang i-maintain. Kailangan, na pagka mababa yung grades, bobo na siya. Alam mo yun? Kasi parang naisip ko, when you go to college naman, di ba merong mga estudyante na, nag-excel sila when they go to high school or college. Pero nung elementary sila, medyo sila. Yeah, may mga late bloomers. Late bloomers, gano'n. Pero dahil namarkahan na silang gano'n. So, Okay, so turn back. So, what's the best part of being a childhood educator for you? Best part? Siyempre, masaya naman kasi with the kids. Masaya? Oo, I think it's a calling Because not everyone enjoys being with the kids.
Like ako takot ako humawak ng sanggol. Pakiramdam mo sobrang fragile sila. And even sa mga bata, I can tolerate playing with them a certain period. Pero yung matagalan, Parang hindi talaga. Parang wala akong control sa mga bata na to. Lalo na yung mga wala pang isip, okay po. Pero may mga isip na, tapos ang kulit. Ibalik sa magulang yan. Tama naman. Yeah. So sa'yo, what's the best part? Is it something fulfilling for you whenever you're naman. teaching Kasi, children? okay, let's say And for you're molding example, nung first time kong makahawak ng 2 years old, like, 18 months to 2 years old sila ha. Hindi pa sila nagsasalita, gano'n. Alam mo yung babasa ko ng story, tapos parang super animated ko na, pero yung mga bata, alam mo yung walang reaction and everything. Tapos iyak-iyak sila, and then after a few months, makikita mo na sila, parang sasalita na, yung mga gano'n, tapos sasayaw-sayaw na din, kasi dati parang baliw ka, sayaw-sayaw. I see. So you're witnessing the development. Yung progress. Tapos ito ba one time na nangyari na, yung mga yung mga bagets na yun, 2 years old sila. Tapos after ilang years, nung naging 6 years old sila yung naging estudyante ko. So parang sabi ko, wow, nung baby pa to, nangangagat-ngagat na. Tapos ngayon, ang dadal-dal na. So siguro ganun. I mean, kahit siguro hindi mo ganun kamahal yung pagtuturo once you see the progress. Diba? Fulfilling talaga. Oh, that's good. Yeah. Parang silang mga mini-me ng teachers. Alam mo yun? Yung parang, totoo talaga yun, yung parang reflection ng yung mga bata. Parang, kung ano yung teacher. Yeah. Kasi, especially here, I think kasi most of mga bata dito, mas matagal silang nasa school. Mas matagal nasa school kasi sa family. Oo, diba, pagkagising pa nga lang, dinadala na kagad sa school. Totoo. May mga working parents. I mean, may mga times na sungit-sungitan ka. Alam mo yung ganon. Tapos minsan maririnig mo silang naggaganon din. Like, kung anong sinabi mo, ganon din ang sinabi nila. So, parang, oh my gosh, ganito ba ako? They will imitate. Oo, they will imitate. Pero kung yung mga nice naman yung pinakita mo, tapos ganun din gagawin nila, syempre you will be proud. No wonder you're always cheerful and ay, kailangan. kasi yun yung kailangan ma-observe ng mga bata. Baka naman may notion na laging kailangan masaya, hindi laging masaya. Hindi laging masaya. Pero I think kahit saan naman siguro. Or how about the struggles? What are the struggles here? Because ako, personally, I've witnessed it firsthand sa pinsan ko. Because yung pinsan ko is childhood educator just like you. Bago siya dito, it took her like, pakaramdam ko mga 8 months na bago siya naka-adjust fully sa pagiging childhood educator dito. Yung tipong, sabi namin, kaya pa yan, kaya pa pinsan. Nagbigyan mo pa ng chance, ilang months pa. Yeah. Kasi buti na lang, kami nung kapatid ko, ilang years kami ahead sa kanya. So, we know na kailangan maragpasan mo muna yung stage na nag-a-adjust ka pa dito, yung mga stress and everything. So yun, nung naka-adjust na siya fully, dun niya na-enjoy talaga, na masaya pala dito. Masaya, correct. Ako siguro, yung struggles, ako kasi parang feeling ko hindi na pa-process ng tama yung emotions ko. Hindi na pa-process ng tama yung emotions. Okay. Kasi alam mo, working with the kids kasi, iba kasi yan sila eh. So, minsan syempre may makulit, may mabait, ano tawag to? Mabilis matuto, merong mas slow matuto, mga ganun. So, iba-iba. Tapos alam mo yung feeling mo na galit ka. Siyempre, magagalit ko. Hindi naman perfect yung teachers, di ba? So, parang magagalit ko dun sa isang bata. Pero hindi naman all throughout the lessons, galit ka eh. Yes. So, parang galit ka at one point, tapos, okay, kid, parang baliw ba? Ganun. So, minsan pagka nakikita ko yan sa iba kong co-teachers, natatawa ng baliw yung ginagawa na. Parang feeling ko hindi na pa-process ng tama yung emotion. So, siguro yun. Tapos siguro isa pang struggle is, alam mo, totoo talaga yun yung may favoritism. Ikaw sa mga bata or may favoritism sa mga teacher? Both. Alam mo yan, feeling ko kahit saan, were you the talagang favoritism. Are you the favorite? Nung unang-una ko ditong sa Singapore, feeling ko, like ako ng boss ko. Feeling ko lang naman that time. You're on the good side. Pero feeling ko naman kasi noon, hindi ko naman siya kinukontra kasi. So, mga ganon. Yeah. Tapos ako din, sa mga bata, I don't know, meron talagang batang love na love mo kahit anong gawin. Meron talagang mga bata din na kahit konting magagalit ka. Pero nakakakonsensya, alam mo yun. Kasi syempre nung ginagawa yung bata, ba't ka nagagalit? Alam mo yung mga ganon. Kaya parang doon ko na-realize na,
siguro totoo talaga yun. Alam mo yun sa family, di ba? Parang may mga problem na, favorite child, favorite ano. Siguro at some point, it's true. But I'm curious, is it really that hard to be a childhood educator na ganun kalaki yung demand sa kanya worldwide? Hindi lang dito eh. It is. It is. Sobrang hirap. Kasi sabi ko nga sa'yo, iba-iba yung bata. Ano siya physically demanding. I see. Ay, oo. Naalala ko. Emotionally. Naalala ko sa pinsan ko. Buhat daw siya ng buhat. Ganun ka rin ba? Nagbubuhat ka ng mga depende bata. kung baby, mas yung age group. So, buhat ng buhat. Tapos yung mga table ba? Nililinis ito? Hindi naman. Ay, hindi naman. Pero yung mga beds nila nililinis, no? Yeah. Tapos, every morning, check daw lahat ng temperature and everything. Papakainin. Papakain ka rin. Okay. So, physical demanding. Siguro, at the same time, iba-iba kasi iba-ibang age group yun. Kasi dito, as early as 3 months old, pwede nang ilagay sa school. Okay. So, 3 months old? Oh, wow. You know, I have this notion before na yung mga teachers na mga 2 years old, they have the easiest job. Yun yung concept notion ko na dati. Yun yung notion ko dati. Parang sabi ko, okay. Tapos naririnig ko mga teachers na yun, mga nagre-reklamo sila na pagod sila. And then, parang iikutan ko pa sila. Pero hindi na nakikitahan, wala. Sa ano ko lang. So, na-experience mo ba magturo ng teacher? Ayo. Okay, so ano God really has a way to teach me how. So sabi doon, ganun, itong mga teachers na to, reklamo. Magpapatulog lang naman. Ganyan. Kasi kakanta lang sila yung lesson nila, very easy. Unlike kasi kung nasa higher level, like 4 years old to 6 years old, marami na kasing concept na kailangan nilang matutunan, marami na activities, ganyan. So, yung sa younger age group, parang konti lang. Pero kasi physically demanding talaga siya in the truest form of words. Kahit buhat ng buhat nga. Oo, yung mga umiiyak, mga ganyan, mga nangangagat, nandyan yan. So, nung lumipat ako yung pangalawa kong school, napunta ako dun sa age group na yun. Okay. So, yung first time ko yun. That time, bago lang yung school, so 5 pa lang yung bata. Okay pa, pero nabobore ako kasi hindi sila nagsasalita. So, alam mo yung magkakausapin ko sila, walang interaction sasagot. is hindi Wala talaga. So, hindi ko kaya. Parang doon ko na hindi pala talaga ako pang ganong age group. Tapos, after a month, may 7 na bago. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Mahirap pala. Alam mo yung dumating sa, after 7, no? Tapos, after a week, may bago na namang 7. Hindi pa nga nakaka-adjust yung bago. Dumating na naman yung bago. So, normally kasi, paisa-isa lang dapat yung bago na papasok. Kasi mahahawa kasi yung iba. So, that time kasi bago pa nga. So, isang bultuhan silang dumating. Alam mo yun? Mag-outdoor kami. Kasi kailangan kasi namin silang ilabas 1 hour every day. Nakita ko dati, parang may tali pa nga. May tali. Ang cute. Hawak-hawak talaga Ang cute, So, lalabas kami, tapos, alam mo yun, na-experience ko yung may karga akong isa, tapos may 2 nakayakap sa binti ko, ayaw nilang maglakad. Tapos iyak sila ng iyak, tapos iyak sila ng iyak, ganyan. So, tapos yung mga aksidente, yung nakatingin ka naman, mauuntog sa ganito. Tapos yun kasi yung mahirap na sabihin sa parents, yung na-aksidente yung bata, ganyan. Kasi yung parents, hindi mo maalagaan yung nagbabayad kami ng mahal. Not all parents are understanding. Alam mo yung ganitong accidents, normal naman talaga eh. Alam mo yun yung madadapa, yung gano'n. Pero hindi lahat ng parents naiintindihan yun. Siyempre, anak nila yun eh. Yeah, agree. Diba? So, siguro yun yung mga struggles. Tapos, doon ka talaga na-realize na hindi pala madali yung trabaho. May kanya-kanya pala talagang, kanya-kanya pala talaga kaming, parang yung mga advantages and disadvantages. Kasi dumating yun sa point na, iniyakan ko talaga. Buti hindi ka naparesign. Alam mo, iniyakan ko talaga yon. Tapos, uuwi ako sa bahay, di ako nakapagbihis. Diretso na ako higa. Tapos napapaniginipan ko yung iyak ng mga bata. Oh, siya. Tapos sinabi ko doon sa principal ko na, parang, the following year, pag dito mo pa rin ako nilagay, alis na ako. Sabi ko, hindi ko kaya talaga. Sabi ko, doon ako sa mga malalaki ng bata. Doon ako sa mental health. And thankfully naman, inangat niya ako. Kasi doon ko na na-realize na we really cannot judge, Yeah. Nakakala mo madali lang, pero hindi naman pala. Mahirap pala. So, yan na yung struggles. Up next, stay tuned for part 2 next Sunday, still with Iris Jean Ciesa, where we dive even deeper into her stories, her love for BTS Jean, her travel journey, and so much more. You won't want to miss it. Wala nga sama ako sa entourage yun. Sige, Bier. Pagkakataon. Kasi yan yung ko, yung mentor Recorded ko. to, recorded to. Wala yung totoo, universe. Oh, big Lord.
Sige, Bien. If you are not a childhood educator now, what else do you think you're doing right now? Tapos alam mo ba, nilagay ko pa yun sa salamin ko na do not be scared to meet people. Ganon, may ganon pa akong ano noon. Do not be scared to meet people. Talk to people. Ganon ang ano, Jin. Kasi feeling ko, sa kanya ako nakarelate. Alam mo yun, may mga times na pag napapanood ko yung interview niya, nasa school ako, tapos pumunta ako sa CR, tapos tumiyak ako. Seryoso? Ganun ka man. Ganon